Agoy! Ito ang hindi lang mainit-init na balita. Kumukulo pa. Ay, yan at ayon dito sa aking pulang bayawak, sobra daw pala talaga ang pagsisilos nitong si Butod kay Sara Duterte. At dahil dyan, yan ang sanhi ng kanyang pagpapakalunod sa alak. Ayan. Ganyan po, dahil sa sobrang silos dito ni Butod kay Sara Duterte. Pagkatapos na ma-ok niya lahat yung isang buting pundador ba yan o ano, hindi na raw nila maintindihan kung saan pupunta. At yun na nga, nung makita nila, palutang-lutang na sa Ilog Pasig, ayan ang aabangan ninyo. At siyempre, bago natin ituloy ang topic na yan, ay gusto ko lamang pong batiin lahat itong ating mga subscribers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Luma man o bagong subscribers ko, sana manawari ay nasa mabuti nga kayong kalagayan at ligtas sa mga kawatan na mga demonyong mga politikong mga kawatan. Ayan, at wala naman tayong ibang topic dito kundi itong mga kawatan ng mga animal na ito, dahil ito naman talaga yung mga pumapatay dito sa mga mahihirap nating kababayan eh. Kaya ito lagi ang topic natin. Anyway, bago tayo mapunta, baka lang kasi malimutan ko eh. At sayang naman kung hindi ko ma-share yung naganap kahapon nung pumunta kami diyan sa Batangas, na ugali ko na po kasi na kapag umaalis ako, na naghahanap kami ng pwedeng maabutan ng konting tulong. Kaya tumawid kami diyan sa Batangas galing sa Mindoro. Ay nandiyan nga at kasama ko na itong mga katutubo dito, yung mga mangyan dito sa amin. Ay sinama ko na at 2 truck nga kami. At kasi nga sabi ko nga, gusto ko maliban doon sa paghahanap namin ng maabutan ng konting tulong, ay gusto kong i-treat sila yung ibig sabihin para naman makalabas sila dito at hindi lamang ito Mindoro ang kilala nila. So yun na nga po, nakarating nga po kami diyan kahapon sa Batangas. At habang binabaybay namin yung kalsada, kasi papunta po kami sana ng Santo Tomas, pero hindi na po kami nakarating doon sa Santo Tomas. So habang binabaybay namin, 2 magkasunod kaming truck. Actually yung truck ko na naman yun, yung mga FB-type na mga na semi-truck, kumbaga. So, yun, punong-puno kami. At may nakita ako doon sa kalsada na nagtitinda ng halo-halo. Ayan. At siyempre, sa kagustuhan ko naman makatikim itong aking mga kasamang mga mangyan ng halo-halo. Sige, binilhan ko sila isa-isa ng halo-halo. Pinagbibigyan ng nagtitinda ng halo-halo para matikman nila yung halo-halo. Ito na asiste. Pagkabigay nung nagtitinda ng halo-halo dito sa mga kasama ko mangyan, kinain na nila ng kinain. Kinain ng kinain. Tapos, di habang matatapos nilang kainin, kaya pala nagtitinginan sa akin na para bang may ibig silang sabihin sa akin. So sabi ko, baka may problema ba? Sabi ko ganyan, diyan sa mga kinakain ninyo. Ay oo baga sir. Magtatanong lang kami sir kung bakit ganito. Alin ba ako itatanong ninyo? Kasi, bakit ganito itong halo-halo sir? Habang lumalalim, sumasarap. Ay kasi nga, sabi, sumabat yung nagtitinda ng halo-halo. Ay kasi po, hindi kasi ninyo hinalo. Kasi ang asukal po kasi niyan ay nasa ilalim. So, tinira nyo na ng tinira, hindi nyo man lang hinalo. Kaya hindi naghalo yung tamis sa ibabaw. Nasa ilalim kasi yung asukal niyan. Ay, ganun baga.
ay hindi baga namin alam ay. Basta ang alam lang namin, pagka ibinigay sa amin, titirahin namin. Kaya kinain na namin ng kinain. Ayun nga, nagtaka kami, bakit ganon? Habang lumalalim, sumasarap. Ay, ito na nga po. Mapunta na po tayo dito sa topic ko at seryoso na po ito. Hindi naman katatawanan talaga ito. Kung totoo man nangyari ito, ay hindi po katawa-tawa. At sabi nga po ng aking puting bayawak ay pulang bayawak. Sa sobrang silos nga daw po nitong si Butod ay talagang naglaklak daw ng alak. So nung hindi na niya makontrol, ayun, kung saan-saan na raw nag-ikot dyan. So hanggang sa hinahayaan lang daw ng mga katulong, kasi meron namang katulong na lagi nakabuntot sa kanya. Ay kunyata, yung katulong yung isa, ay uminom lang yata ng tubig. So hindi na raw nila alam kung saan pumunta yung madam nila, madam ang tawag. Dito na nga, ay gabi na nga plinaslightan daw nila, na lahat daw ng kapaligiran plinaslightan nila. Tapos doon nga, baka hindi po kasi ninyo alam, yan pong Pasig River, karugtong po yan hanggang Malacanang, hanggang sa Pasig po yan. Yan pong likod ng Malacanang, Pasig River din po yan. So yun, plinaslightan nila, mayroon parang na-ispatan sila. Sabi nung isang katulong, parang si Madam yata yung kasi bakit yun? Kasi ang laki ng tiyan. Sabing ganyan. Parang si Madam yan. Kilalang kilala ko. Adi ngayon, malabo daw yung flashlight nila. Humingi na raw sila ng saklolo at nagpakuha na sila ng spotlight. Nung ma-spatan daw nila, sabi ro ng isang katulong, kumpirmado si Madam yan kasi malaki ang butod niyan. Palutang-lutang daw. Ibig sabihin, nakaganda sa kanya yung pagiging butod niya. Dahil yung pagiging butod niya, yun na mismo yung ginawa niya ang balasa. Ay, yun. So, hindi ko lang alam din kung totoo. Kaya nga, ayaw natin pangalanan dahil nga po hindi tayo sigurado rito. Baka naman ito aking pulang bayaw, kaya nagchichismis lang, wala lang ba i-report sa akin. Baka lang sa kagustuhan lang niya na padalhan ko ng GCash ay kung ano-ano nang nire-report sa akin. Kaya duda pa rin ako doon. Pero yun nga daw talaga at palutang-lutang nga daw sa Ilog Pasig at talaga raw kitang-kita raw yung pagiging butod niya at malaking nga daw yung tiyan. So nakilala daw yung doon sa damit, sa t-shirt yata. So kaya kinumpirma ng isang katulong na si Madam yan. Kaya naman pala, ito na. Kaya naman pala, hindi nag-subscribe sa channel ko itong si Butod na ito kasi nga naman, di ba, sinasabi ko lagi dito, pag nag-subscribe sa channel ko, gaganda. Mawawala yung butod at magiging parang Coca-Cola body. Kaya pala hindi nakapag-subscribe ito si Butod dahil nga gagamitin pa pala niyang balsa yung butod niya. Yan na. Pero seryoso na po tayo. Makikita nyo naman po yung mga comment dyan. Yung mga comment dyan sa mga uploaded video ko na talaga namang gumanda na sila. At gumawa po siyempre yung mga lalaki. Kinumpirma po yan dyan ayon dito sa mga nag-comment. Ay hindi naman po ako nagtataka talaga doon dahil sigurado naman po ako doon sa sinasabi ko. Hindi lamang kayo gaganda, gugwapo kayo, at higit sa lahat doon, suswertehin kayo lahat ng makakapag-subscribe sa channel ko. So, ito naman pong sinasabi ko ay talaga namang walang sablay. Kumbaga, katotohanan lamang po itong sinasabi natin dito na kung saan mayroon naman po nagpatunay. So, kaya nga po nagpapasalamat ako doon po sa mga bagong nag-subscribe. Ngayon marami rin po nakapag-subscribe sa atin ngayon.
Salamat po ng marami sa inyo at kasama na po kayo dito sa mga susurtihin. At gaganda, gugwapo. Ayan po. At lahat po, kung mayroon kayong nararamdamang sakit ngayon, mawawala na po yan. Kasi once na mayroong sakit ang isang tao, ay hindi po kayo gaganda, hindi kayo gugwapo. Kasi laging nakabangingi lang kayo, nakabangingi na lang kayo. So hanggat may nararamdaman kayo, hindi kayo kailanman gaganda. So, kaya nga dito, yung pag-subscribe sa channel ko, all in one. Di po ba? Gaganda, gugwapo, suswertihin pa kayo. Ayan. Matatanggal pa yung mga sakit ninyo. Isa na lang nga dito yung si Aling Junisia. Noong ito ay hindi pa kasikatan ni Manny, ay tingnan na naman, parang galing hukay yan. At ang itsura niyan. Pero nung sinabi ko nga mag-subscribe ka sa channel ko, Aling Junisia, di ka lang gaganda, so swertihin ka pa. Ano nangyari? Nung nag-subscribe sa channel ko, sinabi ko na sa inyo, swinerte na, bumata pa, nagkaroon pa ng batang asawa. Di ba? Kaya, itong sinasabi ko, ito naman ay hindi naman ordinaryong basta na lang tao na yung nakaharap sa inyo. Extraordinary po ito nakaharap sa inyo. Ito nagsasalita. Kung iisipin na lang, 175 years old ko na. So kung meron kayong dapat paniwalaan, ako yun. Hindi itong sinasabi ni Mike Abe. Yan. Itong si Mike Abe, wala nang ginawa ito kundi manira kay Duterte, manira kay Sara, manira kay Kibuloy, na kung saan yang si Kibuloy na yan ang bumuhay sa kanya ng sinasabi niyang 25 years or 15 years ba siyang nandyan. SMNI ang bumuhay sa kanya. Si Kibuloy ang may-ari ng istasyon na SMNI. Diyan siya nagtrabaho. Ibig sabihin, sa loob ng panahon na nandyan siya, yung SMNI ang bumuhay sa kanya, tapos ngayon, sisirain niya ng bunggang-bungga si Kibuloy at saka itong si Duterte. Kaya nga habang naninira ito, lalong lumalaki ang ilong. Nakausap ko na yung operator ng Chinso. At pinag-aaralan na niya kung paanong titis-tisin yung ilong ni Mike Abe. Kasi nga, sobrang laki. At hindi mo maintindihan kung tao pa ba ito. Wag naman po ma-open yung mga malalaki ang ilong dyan, kung mayroon po akong subscriber na may malaki ang ilong, wag po kayong ma-open kasi unang-una, kahit naman gaano kalaki ang ilong ninyo, kung wala naman kayong sinasagasaang tao, gwapo pa rin kayo sa paningin ko. Maganda pa rin kayo sa paningin ko. Pero nga dito, dahil sa ito ay nararamdaman kong isa na rin tong bayaran na ito, ay lahat ng sasabihin ko rito, sasabihin ko. Yung katotohanan lang naman, at hindi ba't parang troso nga yung ilong ito ni Mike Abe na ito. Kaya nga sabi nung operator ng Chinso ko, Sir, sabi nga dyan, parang mahirap yatang tistisin yung ilong ni Mike Abe. Kako bakit? Kasi okay lang sana kung padiretso yung ilong ni Mike Abe. Sabi ng operator ko ng Chinso. Kako, anong problema ba? Kaya nga, sir, kung padiretso, okay lang. Ang problema dito sa ilong ni Mike Abe, dumiretso rito, tapos yung dulo ng ilong ito, nagganyan, yung umabot na rito sa may kabilang tainga niya yung ng ilong na. Sabi ko, ano bang dyan? Anong tawag dyan? Sir, ang tawag dyan, ilong na chicharon bulaklak. Yan yun. Kaya mahirap daw tistisin. Kaya ang kailangan daw nito ay talagang heavy duty na hindi ko alam kung ano may sinasabi sa akin, hindi ko na alam, basta ang alam ko lang Chinso. Pero hindi na raw din kaya ng ordinaryong grinder yan, kung gagrinderin itong gumanyan. Baka hindi raw kaya ng grinder yan kasi kailangan heavy duty ng araw.
Anyway, ganyan yung mga taong mga ungas. Kaya tuloy, nababalikan kayo. Kung kayo ay nananahimik, na wala namang kinalaman sa inyo, kagaya ng pinakinabangan mo itong SMNI, dapat sana hindi ka na nagsasalita. Total, pinakinabangan mo na yan eh. Dito kay Duterte, ano mapapala mo? Maliban na lang, magkano ba ang binigay sa'yo ni Butod? Yun ang tanong ko sa'yo, kasi masyado nang obvious na yung paninipsip mo kay Ekon eh. Dito sa ginagawa mong paninira eh, masyadong obvious na. So, ibig sabihin, baka medyo malaki na yung naiaabot sa iyo ni Butod. Tarantado ka eh. Sa sinasabi ko. Kaya wala kayong, wala kang pagkakaiba dito sa mga ibang mga mga vlogger dyan, nasaksakan ng pira ang bunganga, tahimik na, hindi man tumahimik, dumaldal pa kasiraan nung kabilang kampo. Yun yung ugali nating mga Pilipino ang dapat nating tanggalin. Dahil unang-una, ipapalamon ninyo sa pamilya ninyo yung pirang alam naman ninyo na yung mga pirang ibinabayad din na Romualdez na yan at saka nitong Butod na ito. Alam nyo naman yan na galing sa pinagnakawan yan. Ngayon, sasalaksakan kayo ng pira para lang siraan si Duterte. Hindi ko maintindihan. Dahil, sabi ko nga, kung yan ang ipapalamon ninyo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, anong i-expectin ninyo paglaki ng mga yan? Magiging demonyo rin yan na kagaya ninyo. Ito pala, kasi ngayon ko lang po, may napanood lang po akong isang vlog na hindi ko po pwedeng palampasin ito. Dahil mahal ko po itong mga OFW natin. Baka lang kako madali itong mga ito. Baka madali ng scam nitong vlogger na ito. Kahapon ko lang po napanood. So, kaya naman hindi po pwedeng hindi ko i-broadcast dito para makapag-ready na kayo kung sakali pat dumating sa inyo itong pagsasalita nitong vlogger na scammer na ito. Scammer dahil sinasabi ko nga lagi nakasombrero yan ng Plan B. Didiretsuhin ko na po kayo mga OFW, huwag po kayong pa-scam dito sa taong ito. Ang YouTube channel niya ay Bagong Lipunan. Ang pangalan naman niya ay Kaloy Roy. Yan. Kahapon ko lang po napanood yung vlog ni yung kapatid ni Banatbay na si Dada. Yan, Dada TV. So, wala man akong proof pero hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito dahil para makapag-ready naman itong mga OFW natin ito. Dahil itong mga OFW na ito, nagtiyatsaga magkukuskos ng kaldero, magkukuskos ng kubita, tapos may scam lang itong agunggong na ito. At mayroon po akong mga pinapakita diyan na may mga paliwanag niyan. Doon ipinakita po 'yan ni Dada TV yung mga pinapaliwanag nito. Yan po ay citizen ng Canada. Canadian citizen na yan. Ang pagkakaalam ko dito, yung tatay nito pinatay. Tapos siya, kung hindi siya nakatakbo ng Canada, pinatay din yan. So hindi ko alam kung anong dahilan yan. Ngayon, ganyan ang gagawin. Ang tirada daw nito ay sa manghihikayat ng mga OFW na kunwari, mag-i-invest kayo sa ganito, tulong-tulong tayo para magkaroon tayo ng pira, ganito ganon, ilalagay namin kayo dyan sa link ko, yung mga pangalan na nakapagpadala ng pira. Ay pagka may naniwala sa inyo, yung mga bugok na kayo. Unang-una, bakit niyo pagkatiwala
yung pira ninyo sa ibang tao. Pangalawa, yung mukha nito, hindi katiwa-tiwala ito. Even though parang malumanay lang kuno magsalita ito, hindi natin alam. Baka nagkukunwari lang. Ako naman kasi, kung ano yung nakikita nyo, ano yung napapakinggan nyo sa akin, yun na ako eh. Hindi ako pwedeng magbait-baitan. Kung ano yung bibig ko, ito na. So yun, halatang-halata nagbabait-baitan para makakumbinsi ng mai-scam nito. Sabi ko nga, hindi ko po kilala yung taong yan. Vlogger na yan. Bagong lipunan. At Kaloy-Roy ang pangalan yan. Hindi ko po kilala yan. Pero, kung inyo pong panoorin yung sinabi dyan, dyan din po kay Jojo de Guzman, na i-feature po niya yan sa vlog niya. So, ibig sabihin, hindi lamang po isa na vlogger ang nagsalita niyan, 2, 3, 4 pa nga yata. So, ako naman, ay marami ako subscriber na OFW. So, obligasyon ko na kung ano yung nakikita ko na pwedeng ikapapahamak nitong mga subscribers kong OFW, abay natural na obligasyon kong i-broadcast dito para sa ganun ay makaiwas itong mga subscribers kong mga OFW. Baka lang, makumbinsi kayo. Huwag na po. Sa kahit na anong pamamaraan, huwag po kayong magpapadala ng pera. Hawakan nyo po yung pera nyo ng mahigpit at huwag basta-basta ibibigay sa mga taong mga masasarap lang magsalita. Matatamis lang ang dila. At hindi ko po matatanggap na kapag isa sa mga subscriber ko ang naloko nito, aywan ko na lang pag hindi ko sinugod yan dyan sa Canada. Dahil yung Canada at saka Australia, kon lang yan. Magkakon lang yan. By land lang yan. Pag hindi ko sinugod sa Australia, oras lang na may mabalitaan ako niloko nito na mga subscriber ko. O kahit na isang subscriber ko, susugurin kita dyan sa Canada, nagtago ka na. Maniwala ka sa akin. Itigil mo yung pang-i-scam na yan. Hindi ko man subscribers. Kaya nga po ito yung mahalaga. Ito na po yung lagi kong sinasabi sa inyo na ipakalat nyo na po itong mga video ko, itong mga sinasabi ko dahil may mga pagkakataon po na magiging benepisyo po ito sa inyo. Kaya nga po, sana sinasabi ko huwag nyong ipagkait yung pag-subscribe sa channel ko dahil wala man kakwenta-kwenta itong mga sinasabi ko. Itong mga binablog ko, may mga pagkakataon din pong na makakatulong itong mga dinadaldal ko rito. Kagaya nga po nito. Alam ko marami akong mga subscriber ng mga OFW. So kaya winawarningan ko po kayo. Sa kahit na sinong tao, sa kahit na anong pamamaraan yan, nasasabihin investment. Pag uwi nyo rito, mayroong kang pira. Huwag kayong maniniwala doon. Pag uwi nyo rito, hindi nyo na makikita yung taong yan. Yun po ang simpleng paliwanag dyan. Kaya po lahat po ng mga kamag-anak nyo, sabi ko nga, kaibigan ninyo, sabihin nyo na po, mag-subscribe dito sa channel ko. Dahil, sabi ko nga, ulit-ulitin ko na naman. Hindi lang kayo gaganda. Gugwapo, so swertihin pa kayo. Dito lang, sinuwerte na kayo, hindi ba? Dito sa sinabi ko, winarningan ko kayo. Hindi ba? Huwag kayong paluloko. At lahat tayo ay huwag na tayong basta-basta maniniwala kagaya nitong pinaniwalaan natin na mag-aangat ng kabuhayan nitong ating mga mahihirap na kababayan. Ayun, nabudol tayo. Di ba? Kaya isa pa, kaya binabanggit ko rin dito, milyon din po yung ginastos ko rito para matulungan sa pangangampanya itong bangag na ito dahil sa pag-aakala ko na kapag naging presidente ito ay matulungan niya yung mga tinutulungan kong mga walang makain. Kaya inisip ko, at least, kung meron tayong kasangga na presidente,
sisiguraduhin ko, sabi kong ganyan noon sa kanila, na magdali na lang kayong tulungan ng mga yan. Kaya ibinuhos ko rin yung konting tulong ko. Actually, hindi konti yung tulong na yun dahil milyon din po yung ginastos ko eh. Alam niya ng taga rito sa amin? Alam niyan kung paano ako maghatak ng mga tao rito na para lagyan dyan ng isang budol fight dyan, umaga, tanghali, hapunan, para lang masiguro ko ang panalo nitong bangag na ito. Ngayon, sila pa, yung inaasahan kong tutulong dito sa mga mahihirap kong kababayan, sila pa mismo ang pumapatay dito sa mga mahihirap na nga, lalo pa nilang pinapahirapan. Kaya ganun na lang ang galit ko dito sa mga animal na ito. Uulitin ko lang din po ulit. Wala na po kayong ibubuto na pauli-uli dyan kahit na sino na. Unang-una, sinabi ko na po yan na wala na po kayong mapipili, wala na tayong mapipili na matino ng politiko. Wala na po. As in, wala na. Lahat yan, mga kawatan yan. Tingnan nyo. Kaliwat kanan kung ang tatargetin nyo lang, maghanap lang ng yung mga channel na talaga na sasalita ng totoo, kagaya ng ni Maharlika. Si Maharlika, wala siyang sinabi, wala siyang binugkas dito na hindi makatotohanan. Kasi mayroon siyang informer na dyan mismo sa Malacanang, dyan mismo sa kapulisan, dyan mismo sa kasundaluhan, sa kahit na saan departamento, mayroon nagpipidback sa kanya. Kaya nga alam niya lahat eh. Di ba? So makatotohanan yan. Ngayon, doon naman po sa mga nagsasabi na pasukin ko na raw yung politika na yan. Actually nga po, paulit-ulit ko sinasabi, wala po talaga sa isip ko ang pasukin ng politika. Dahil ang sinasabi ko ay ayaw ko pong mabahiran ng pira ng kademonyuhan kung ano man meron ako ngayon. Ganon pa man, ay hindi ko winawala dahil sa nakikita ko nga na parami ng paharami yung ating mga mahihirap na kababayan, ay baka nga malamang pasukin ko na rin yan. Pero siguro dyan sa Kongreso, ang papasukin ko dahil sa Kongreso madali nating maipanalo. Dahil mayroon tayong party list. So kaya nga po yung nakikita mo po sa introduction nitong mga video ko, vlogger party list, Birana Live Studio TV. Pero hindi po yan inaalaw sa COMELEC, kundi dapat yung totoo kong pangalan nakalagay doon. So if ever man napasukin ko yan, yun na pong pangalan kong totoo. Kasi nga, yung pong totoong pangalan ko ay hindi ko po alam kung totoo ngayon dahil unang-una, wala naman ako may pakitang birth certificate. Dahil sino ba naman makakapagtago pa ng birth certificate na noong 1849 pa. So, ilang taon na? 175 na. Kung mayroon mga akong birth certificate, tunaw na yon. Anyway, kaya hindi ko pa po nilalagay yung pangalan ko dyan dahil ayoko. Pero, ang masisiguro ko lang po sa inyo, ang totoo kong pangalan ay nasa Biblia. Yan. Nasa Biblia po ang aking pangalan. Hindi po basta-basta at hindi rin po pinulot sa kung saan pa. Yun po ang alam kong pangalan ko na nasa Biblia. Hindi ko lang po muna nilalagay dyan. Kasi naglagay lang muna dyan ng vlogger party list. Kasi iniisip ko, ni-research ko, may mga party list kasi dyan na si Raulo party list. Ako gago party list. Nakalagay dyan. Mayroon pa nga dyan PBA party list na hindi naman siya basketballista. So tiningnan ko kung ano-ano mga party list. Mayroon pa dyan na malaking ilong party list. Ano pa? Bangag party list. Yan. So kaya naisipan ko vlogger party list para
dito sa aking mga kasamahan, mga vlogger, kayo mga vlogger, hindi ko man may consider ng sarili ko bilang isang vlogger dahil hindi ko naman talaga alam ang pagiging vlogger. Kaya nilagay ko na rin po, itatayo ko na lang po bilang isang party list yung pagiging vlogger party list. Ayan. So doon po sa mga vlogger na nakakakilala dito sa channel kong Birana Live Studio TV, ay kung sakasakali po dumating yung araw na papasukin ko yung pagiging kongresista, ay huwag nyo ipagkait yung inyong tulong sa akin na para may karoon tayo ng boto. Ang sa akin lang naman po dito ano ba ang purpose ko nang pasukin yan? Wala po akong ibang purpose diyan kundi ang pag nandiyan na ako sa kongreso, madali ko na lang silang bigyan ng sobre na makakaamoy na sila ng Victoria's Secret. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Which is yung napadalahan ko ng sobre na may amoy Victoria's Secret, ayon nakaratay na. So, kung nandiyan ako, madali ko na lang gawin yon. Hanggang sa matudas na lahat itong mga kongresistang mga kawatan na ito. Yung mga kawatan ang target ko rito. Hindi ako papasok ng bilang isang kongresista na kung ano pa. Wala akong iniisip dito, gagawa ako ng batas. Anong batas ang gagawin ko? Punong-puno na ang Pilipinas ng batas. Puro batas na lang. Pero, ganoon pa rin. Ang nangyayari, puro mga kawatan pa rin itong mga gumagawa ng batas na ito. Para ano pa gagawa pa ako ng batas? Ang gagawin ko na lang, kasi hindi naman ako pwede magpakawala ng virus dahil madadama yung mga ibang taong wala namang kinalaman, di diyan ko na lang mismo sa kongreso, pakawalan yung virus na yan at ilalagay ko sa sobre para pagbukas nila, amoy na amoy nila, tapos na ang kwento. Ganun ang iniisip ko. Kasi wala Hanggat hindi nalilipol itong mga kongresista at mga senador na mga kawatan na ito, hindi mababago ang kahirapan natin dito sa bansa natin. Kahit kailan, hindi tataas or hindi aangat ang kabuhayan nitong mga mahihirap nating kababayan. Wala ako nakikita yan. Wala. As in, wala. Dahil sa sinabi ko na sa inyo, na hindi nila planong paangatin ang buhay nitong mga mahihirap nating kababayan dahil ang gusto nila, pagdating ng eleksyon, pwede nilang hatakin itong mga mahihirap nating kababayan sa kahit na anong pamamaraan ay pwede lang nilang papirmahin kahit na labag sa kalooban nito dahil nga sa kanilang kahirapan. Yun po yun. So, anyway, ano na nga ba yung unang nasabi natin kanina dyan? Ulitin ko lang. Liliwanagin ko lang po, ito po ay galing sa aking pulang bayawak na sa sobrang kalasingan dahil sa kasilusan kay BP Sara itong si Butod dito, naglaklak ng alak. Tapos yun hanggang sa nakita na lang nilang mga katulong, palutang-lutang na sa Ilog Pasig, mabuti na lang at naagapan. So, ibig sabihin, ngayon ay nakatulong sa kanya yung pagiging butod niya kasi yun ang ginawa niyang salbabida. So, muli po ang aking pasasalamat sa lahat ng aking mga subscribers. Ganon din po dito sa mga bago nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng ating poong may kapal na sana ay ibigay na po ang kagalingan sa inyong mga sakit. Ibigay na po yung swerte sa inyong lahat. Maraming salamat po at I love you all.